Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ombudsman, tuluyang dinismiss si Representative Lagman, Cebu Governor Gwendolyn Garcia, sinuspindi ng 6 na buwan. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Tuluyan ang ipinagutos ng Office of the Ombudsman kahapon ang pagpapatalsik kay Albay Governor Grex Lagman matapos na mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct na may parusang dismissal from the service and all its accessory penalties. Ito ay may kaugnayan sa pagkakasangkot nito sa illegal na weteng at pagtanggap ng protection money sa mga weteng operators. Nag-ugat ang kaso noong Pebrero ng nakaraang taon mula sa dating barangay chairman na si Alwin Nimo na umaming coordinator at financer ng mga weteng operator. Inakusahan ni Nimo si Lagman ng pagtanggap ng higit sa 8 milyong piso na payola mula sa operasyon ng weteng mula August 2019 hanggang June 2022. Sa ngayon, nanindigan naman si Lagman na kailanman ay hindi siya tumanggap ng weteng payola at naghahanda na ang kaniyang legal team para iapila ang desisyon ng ombudsman. Samantala, ilang linggo rin bago ang eleksyon, pinatawa naman ang 6 na buwang preventive suspension ng ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia dahil sa umano'y grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at gross negligence. May kinalaman naman ito sa paglalabas ni Garcia ng special permit sa isang construction company na Shalom Construction Incorporated nang walang kaukulang environmental clearance mula sa DENR at walang naunang consultation sa ibang kinaukulang ahensya ng gobyerno. Sinagot naman ni Governor Garcia ang preventive suspension sa kanyang FB post at sinabing ginagalang niya ang proseso ng batas pero hindi siya sangayon sa naging basehan ng naging desisyon. Samantala, sa panayam naman ng DZRH kay Commission on Elections Chairman George Garcia, nilinaw nito na kung ang suspensyon na ipinataw ng ombudsman sa isang public official ay walang kinalaman sa graft and corruption, kailangan pa rin itong ihingi ng exemption sa COMELEC. At yan po ay kapag ang suspension ay ipinatupad ng Office of the Ombudsman na may relasyon po, katunying ka Jerry, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pong Republic Act 3019. Ibig sabihin, kung yan po ang dahilan ng pagkakasuspend at may pending na kaso patungkol sa paglabag sa batas na yan, then yan po ay hindi na kinakailangan ihingi pa na exemption sa COMELEC. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 150 rice processing plants na ipatayo ng pamahalaan sa loob ng 2 taon, 20 pang planta tatapusin ngayong taon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura na nadatnan na nilang mahina at nababalutan ng maraming issue. Kabilang na dito, ayon kay Pangulong Marcos, ang kakulangan ng pagsuporta sa mga magsasaka at may kinalaman sa hindi matatag na presyo ng pagkain. Sinabi ng Pangulo na sa nakalipas na 2 taon ay may pag-usad ng nakita sa pagsisikap ng pamahalaan, kagaya ng pagsuporta sa rice production. Sabi pa ng Pangulo, 150 rice processing plants na ang naipagawa mula noong 2023, at target na matapos ang 20 pa ngayong 2025. Bukod dito, dagdag ng Pangulo, ay sisimulan pa ang 50 iba pang rice processing plants bilang bahagi ng ginagawang pagsasaayos sa sektor ng agrikultura sa bansa. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.